Hi, my name is Jeremy. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. I'm not a doctor, I'm not a health professional po, I'm not even practicing psychology. So I just share my ideas based on my background, yung pinag-aralan ko at yung aking certificate mismo na CBT. Opo, meron po ako certificate ng CBT at ang CBT ay ang gold standard sa management ng maraming klase ng mental condition. Okay, ano ba yung message ko today? 10 minutes lang. Okay? Wag pong magtitiis sa anxiety disorder or depression or any mental condition. Kasi po, may solusyon. So, wag ninyong sayangin yung inyong buhay na mawalan ng pag-asa because meron na po tayong proven solution. Proven. In fact, mataas no yung success rate kapag ang tao halimbawa na dumadaan sa anxiety disorder, may pinagdadaanan or hindi pinagdadaanan or may mental condition anxiety disorder, even depression, no? At marami pang iba, 90+%. So ibig sabihin sa 100, 90 plus ay bumabalik sa kanilang masayang buhay. Okay? Gusto ko lang i-explain lang na maigi no na ang anxiety should be in our system. Dapat kasama siya talaga sa katawan natin. Design talaga siya sa katawan natin kasi for survival yan. Halimbawa, yung mga magulang mo sinasabihan ka, huwag ka umuwi ng gabi kasi madilim, baka may mga sasamang tao. That is anxiety and that's very normal. We want that kasi para maligtas tayo, no? So, halimbawa, alam mong mataas yung akitin mong puno. So, magdadalawang isip ka whether akit ka or even bungee jumping. Nagdadalawang isip ka paano kung maputol yung tali, roller coaster, halimbawa, paano kung tumigil. So, those are normal no reasons or day-to-day na anxiety for our survival. Ang ayaw natin is the disorder. Yung disorder yung tipong hindi ka na lumalabas ng bahay, hindi ka na nag-grocery kasi takot ka sa grocery, hindi ka na nakakatulog, nangangayayat ka na dahil hindi ka na kumakain, preoccupied ka na ng fears, no? So may pag-asa po. Usually, itinatama lang yung mga maling pag-iisip. Halimbawa, yung takot na mag-grocery, takot na lumabas kasi feeling niya danger ang grocery or dangerous sa labas. So kailangan lang ayusin 'yon. Kunyari, halimbawa, yun yung sinasabi ko na very effective. Ang daming nagko-comment doon sa video ko na yun na sinasabi nila na ang tanong ko, anong diferensya